kagabi. Nagtulong na parabo, ti Senado, at ganito nga matalayan ti Banlakan, timon ti batas nga magtulong nga umaon ti pamilya tayo. Awan bandong, awan pakinggan, bigay boto. Nagtulong na parabo, ti Senado, at ganito nga matalayan ti Banlakan, timon ti batas nga magtulong nga umaon ti pamilya tayo. Awan bandong, awan pakinggan, bigay boto. Ang tao, pinulungan makikipitibong ulo. Yan ang bayan ko.
Senador Francis Tol Tolentino. Mga kapatid, na kayo amin. Alam ko po maraming Tolentino rito sa Ilocos Norte. Marami rin po Tolentino sa Ilocos Sur, sa Magsingan. Ako po ay sinilang sa Region 5. Subalit ako ay lumaki sa Region 4A. Ang unang nahanap sa lalawigan ng Cavite at naglingkod sa Metro Manila bilang MMDA Chairman. Iisa lang po ang mensahe ng alyansa. Iisa lang po. Ang mensahe po ng alyansa ay dapat po tayong magtrabaho, dapat po tayong magkaisa, dapat pong tingnan natin ang kinabukasan. At ang sabi nga nila, dito sa inyong milyon, magkaisa tayo, get at trabaho. Iti angin para may maysa sa bayan. Naintindihan niyo po yun? That is unity. Subalit, ako po ay nagpapasalamat dito sa Ilocos Norte. Lagi niyo pong tinutulungan si Senator Tolentino, ang inyong majority leader. At sa pagkakataon po ito, binigyan po ako ng pagkakataon magsama ng 3 o 8 para dito sa rally ito. Meron po akong mga bagong kaibigan na gusto kong ipakilala. Si Reggie Mandeso, isang motorcycle rider. Nasaan ka, Reggie? Tumayo ba? Siya po ay tiga Barangay 3, Lawag City. Nasaan siya? Pwede ba natin spotlight? Tumayo ka, sir. Tumayo ba? Alam niyo po, si Reggie sa likod. Si Reggie po ay nagbaboundary lamang 200 pesos a day. Lagi po siyang hinuhuli ng LTO nung wala pa siyang sidecar. Naayos na po natin yan. Hindi ka nahuhuluhin sa paggamit ng temporary plate. Isa lamang po ang sinabi ko nung nag-meeting kami. Ang sabi ko sa kanila, salitang Ilocano, okay na. Hindi ka nahuhulihin. At pagkatapos po nun, gumawa tayo ng bagong batas. Hinihintay ka ng pirmahan ni Presidente BBM. Alisin na yung doble plaka do. Isa na lang yung plaka sa likuran. Kaya Reggie Mandeso, makakapagtrabaho ka ng mabuti. Gusto ko rin pakilala sa inyo ang isang kaibigan, si John Rayber Grande. Nasaan ka, John Rayber? Tumayo ka. Bigyan natin ng ilaw. Siya po ay isang estudyante ng Ilocos Norte National High School. Nasaan ka, John Rayber? Siya po ay grade 12, Arts and Design. Ang nagagastos niya araw-araw, pati ng kanyang mga magulang, 250 pesos a day sa pag-load, sa paggamit ng internet, sa pagpasa ng assignment, sa pagre-research sa internet bilang library. Bago po kami nag-break, sa pamamagitan na rin ng aking mga kasamahan sa Senado, na-approve po namin yung Senate Bill 2699. Pag napirmahan po yan ni Apo Presidente, si John Rayber Grande at ang kanyang mga magulang magkakaroon ng diskwento sa internet load. Ang pangatlo ko po gustong ipakilala sa inyo, si Elizardo Dacuan, 50 years old, ng Barangay 60A, Taupuan, Lawag City. Nasaan ka? Nasaan ka? Pwede ba tumayo ka, tumaway ka? Dito sa kapila, yun. Alam mo, tawag ko sa iyo, Tol, Kapsat. Alam niyo po, si Elizardo ay isang mangingisda. Naalala ko pa nung isang taon, may nabanggang barko ng mga mangingisda. Isang malaking barko ng China na nakabangga. Subalit, kapag tulong-tulungan na rin namin at si Senator Tolentino po ang chairman ng committee, pinasa natin yung pinakamahirap na batas, yung Philippine Maritime Zones Law. Hindi ka nababanggain, Elizardo, sa iyong pagpahingisda gamit ang bangka dahil meron din tayong pinasang archipelagic sea lanes law kung saan doon dadaan na naman yung mga dampuhalang barko. Mabuhay ka, Elizardo, at ang mga mahingisda. Si
Senator Tolentino po, bago kami nag-adjourn, pinaglalaban ko po at sana kung tutulungan ninyo, ipaglalaban ko po maalis ang value added tax sa kuryente. Pag naalis po yan, okay na. Maraming salamat po sa inyo. Siya, Titol, at Yamna, at Piyag.